And what's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Plano ng kampo ni Kai Sotto inilabas ng kanyang management na Wasserman. Yan ang ating pag-uusapan. Justin Brownlee hindi nakapaglaro sa huling laban ng Pilita Jaya. Tanong ng karamihan, may injury nga ba si Justin Brownlee? Pag-usapan din po natin yan. At San Miguel Beermen, malinis pa rin ang kanilang kartada matapos tambakan ang NLEX Road Warriors. Kung tinambakan ng ang NLEX, tinambakan naman ng sister team ng NLEX, ito pong Magnolia Hatchet na nakapagtala din ng hindi magandang record sa kasaysayan ng kanilang franchise. Pag-usapan at talakayin natin yan matapos po tayong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Ano nga ba ang plano ng kampo ni Kai Sotto? Ito pong Gilas Pilipinas Center na si Kai Sotto matapos maagang mapatalsik ang kanyang kupunan na Yokohama diyan sa Japan B-League. Ngayong maagang na-eliminate ang kanyang kupunan. Ito po ang inilabas ng management ni Kai Sotto na Wasserman at S-West Private sa 7'3" big man. Narito po ang ulat ni Homer Saison ng Spin.ph. Ang management ni Kai Sotto na Wasserman na S-West Private at Wasserman Sports ay patuloy pa din ang pag-target nila na mapasama ang batang big man na si Kai Sotto sa NBA. Dahil sa mga pinaplano sa mga susunod nilang hakbang, sasali sila sa NBA Summer Camp at syempre ang NBA Summer League diyan po sa Las Vegas ngayong July. After po yan mga shooters ng Olympic qualifying tournament. So ibig sabihin, hindi makaka-apekto yan sa stint ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas at mas maganda yan mga shooters para sa akin. Kasi kung talagang magpapakitang Gilas, etong si Kai Sotto dyan sa Olympic qualifying tournament, mas mapapadali siyang mapapansin ng mga team sa NBA Summer League. Even sa NBA mismo mga shooters. Ito din ang inahangaan ko sa batang ito na habang may pagkakataon, subok lang ng subok. Mali nga naman natin, someday, makita natin ang kapwa natin Pilipino na naglalaro dyan sa NBA. Hindi lang sa Summer League, mga shooters, no? Dyan mismo sa NBA. Isang kupunan sa NBA. Diba? Okay din ang mindset talaga ng batang si Kai Sotto. Para sa akin, Tama lang talaga kasi once na sumuko ka, stop na din ang pangarap mo. Kaya ngayon mga shooters, no, eto po nga si Kai Sotto. This coming May, 22 pa lang naman ang kanyang edad. So malaki pa ang chance. Tuloy-tuloy lang ang pangarap. Basta sa mga taong naniniwala sa iyo Kai Sotto, support lang bilang isang Pinoy. Pinoy pride po natin. If ever na makapasok sa NBA, dala niya tayo bilang Pilipino. Yan si Kai Sotto. So pangarap po natin ng bawat isang Pilipino na makakita ng isang purong Pinoy na maglalaro dyan sa NBA mga shooters. Punta naman po tayo sa usapang Justin Brownlee. Bakit nga ba hindi nakapaglaro si Justin Brownlee? Hindi nakapaglaro sa kanyang kupunan na Pilita Jaya sa Basketball Championship League. Madami tuloy ang nagtatanong, bakit nga ba? May iniinda bang injury si Justin Brownlee? Narito po ang ulat ni Richard D. ng The Manila Times. Nakita si Justin Brownlee sa likod ng bench ng Pilita Jaya. Hindi naka-uniform, nagmamasid sa mga kaganapan. Hindi siya nakapaglaro kasi birthday niya at binigyan siya ng pahinga. Hindi po true ang balitang may injury siya na nagpapahinga lang po si Justin Brownlee. Mga siskalab naman natin, kailangan siya ng kanyang kupunan na Pilita Jaya pero siguro kaya na ng kupunan kaya nag-decide ang management, even ang coach, no, na hindi na paglaro si Justin Brownlee bilang regalo po sa kanya yon sa kanya pong kaarawan. So maliwanag mga shooters, wala pong injury ang ating pong naturalized player na si Justin Brownlee. Hindi siya naglaro dahil kanyang birthday at pinagbigyan ng Pilita Jaya para mapagbigyan ang kanyang kaarawan. Usapang PBA tayo mga shooters. Sa PBA, gumawa ng hindi magandang performance ang Magnolia Star Hatchet matapos matalo sa Meralco Bulls. Sa kasaysayan ng PBA franchise ng Pure Foods hanggang maging sa Magnolia, ngayon, ito ang pinakamababang performance nila na nakapagtala lamang sila ng 51 points mga shooters. Napakababa po niyan, parang interbarangay lang. Kung tutuusin yung 51 points mga shooters na itinala ng Magnolia
hot shot mga shooters. Ni isa sa kanilang manlalaro walang pumasok sa double-digit performance. Ian Sanggalang 8 points, Lapot 6 points. Samantalang sa Meralco Bulls, nag-ambag ang 4 na players ng double-digit performance. Si Newsam na baka hindi inakala ng Magnolia Hotshot na makapaglaro dito sa kasi nung nakaraang laban ng Meralco, nagkaroon nga ng kunting injury si Newsam, pero sinabi ni Newsam yan na ipapagpag ko lang to, ipapahinga ko lang to at makakapaglaro ako. No, hindi na paghandaan ito sa tingin ko ng Magnolia Hotshot mga si Newsam na nagambag ng 12 points. Ito namang si Almasan ay matapos ang isang 1 game suspension, nagambag din ng 12 points, Banchero 11, Bates 10, si Karam na muntik na din pumasok sa double-digit performance sa kanyang 9 points. Sa ikalawang laro, iba naman talaga ang ginagawa kung iba yung ginawa ng kabila ng sister team nila, iba din ang ginawa ng SMB. Matapos tambakan ng sister team ng Meralco na NLEX Road Warriors sa score na 120, San Miguel Virmen 103 ang NLEX Road Warriors. Itong SMB ay malinis pa rin ang kanilang kartada sa 9-0 at sure na sila sa top seed sa PBA All Filipino Conference. Kuha na nila ang twice to beat advantage pagpasok ng quarterfinals. Sa panalo ng San Miguel Virmen sa NLEX na nagbuhos si CJ Perez ng kanyang 30 points, Junmar Pajardo 20 points, sapat po yan para tanghalin siyang PBA Best Player of the Game. Samantala sa NLEX naman si Enoch Valdez ang kumamada ng 18 points, kasunod si Nermal 16. Wala naman ang kanilang main man na si Robert Bolick dahil nanganak ang kanyang may bahay. Dahil dyan natalo po ang NLEX Road Warriors na mayroon pong 5-4 win-loss record. So malaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na sila makakuha ng twice to beat advantage at maupo bilang second top seed sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinyon, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!